makakausap po natin ngayon, MMDA Chairman Don Artes. Chairman Artes, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Miss Pinky, at sa inyong taga-subaybay. Sir, kayo na po magpaliwanag sa amin. Saan po ba galing yung basurang naipon na malabundok dyan sa Parañaque? Sabi nga, basura, it was a sea of garbage. Well, alam niyo naman po na ang Manila Bay ay isang cove, meaning para siyang naka-U-shape na ganyan. So, pag ang alon po ay papasok ng Manila Bay, dala po niyan lahat ng basura galing sa ibang lugar, even po yung humihiwalay doon sa Great Garbage Patch na nasa Pacific Ocean. So, malamang po yan, wala naman pong bahayan dyan sa lugar na yan na masasabi natin na pinanggalingan. So, definitely hindi po yan galing sa Parañaque. Siguro accumulated na basura na yan kasi hindi naman po siguro sa ilang pagtatapon lamang makakaipon ng ganyang karami. Opo. Dahil kita nyo naman po kung gaano po talaga karami yung basura po na nadala dyan. May mga experiences kami before na pag umuulan, ganyan, may hanging habagat, may dala po talagang basura, yung waves po na tumatama dyan sa Manila Bay, sa Rojas Boulevard. Opo. Pero ngayon lang po kami nakakita ng ganyan po karami na parang dagat talaga po ng basura. Yun nga po yung gusto ko tanungin sa inyo, Chairman, because I haven't seen any of that in the past and I'm trying to recall, hinahanap ko po saan siya dyan sa tinatawag na Baclaran Waterway Channel. Ano po? May nakikita naman po ako mga building na nagbibigay sa akin ng idea kung saan yan. But in that particular area, this is the first that this happened, sir? Yes, particularly in that area. First time, nagkakaroon din naman po ng basura dyan. In fact, nagkaroon na rin po kami ng clean up dyan. Pero masasabi ko, fraction lang po nito. Well, before may mga instances na napapasukan din siya ng basura. Pero siguro wala pang 1/20th ng basurang ito. So, extraordinary talaga to na basura. Napakarami po talaga. And in fact, sabi nga po ng tao namin, even with heavy equipment, it will take at least a week bago matapos. Bago ma-clear po yung lugar? Na completely, mga a week po, even with the heavy equipment. Kasi po talagang makapal yung basura. In fact, nagtutulong na po kami ng DPWH kasi syempre po yung ating mga heavy equipments nasa tabi lang, although may isa kaming pinadala na nasa barge na siya nagtutulak. Pero this afternoon, nagpadala na rin po ako ng trash skimmer na magtutulak po ng basura kasi nakita ko po kanina na medyo mano-mano yung pagtulak ng basura at ang worry po namin, baka mamaya pag nag-low tide, bumalik sa dagat, tapos pag nag-high tide, babalik na dyan. naman. So, Opo. So, kaya ko po pinadala yung trash skimmer namin para po makontain na, maitulak pa, palapit doon sa mga heavy equipment tulad ng bako, yung basura. Yeah. And i-observe po namin by tonight kung kailangan maglagay po kami ng aming yung trash trap ay gagawin po namin para Sir, I wanted to ma-contain ask po you yun. about that, yung trash trap. Meron ho bang storya or is there any truth na meron ho talagang trash trap na hindi daw gumana? Kaya ganito kadami yung basurang naipon dyan? Wala po. Lahat po ng aming trash trap ay gumagana. It's just that, Pinky, pag malakas po kasi yung alon sa isang particular waterway, tinatanggal po namin yan kasi baka po masira pag yung talagang malakas ang alon. Pero ordinarily, kahit yung mga ordinary rains, hindi po namin siya inaalis. Pero wala po kaming reported na tinanggal nito kasi rains lang naman po. Wala po talagang malakas na daloy talaga na yung rumaragas. Kaya wala pong reported na tinanggal kami. At wala rin pong reported na nasira. So, hindi po totoo na may nasira. Okay. Even po yung may reported kahapon na pumalya daw po yung aming bagong bomba.
na pinadala sa Marikina. Actually, tumigil lang po sila, nagpahinga, dahil mababa na po yung level at the time ng tubig. So, hindi na kailangan i-pump. Pero noong dumating yung CGM, nakita niya na tumaas yung tubig, pinatatakbo uli. Hindi lang po napatakbo agad, tapos hindi po siguro naikabit na maganda yung hose. Medyo natanggal, pero after naman po noon, tumakbo ng 7 hours straight. Okay. Imagine niyo po, 2 meters yung nawala doon sa ilog. Sa halos 6 hours lang. So, I can say na efficient naman po yung aming pong mga equipments and yung aming pong trash trap. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, MMDA Chairman Don Artes. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.